Hello, isang mapagpalang panahon. Ito naman po muli ang paggawa natin ng kargada. Nagpintas na bao ang tatlong mata, isang bibig. At saka bao, isang mata, isang bibig. So, iulat natin kung ano yung mga sangkap. Kaya hindi na po magpakita muna sa camera. Ito tagapaglingkod nyo, karoon ng Diyos si Kitinet Martial Arts. So, kopya pa rin ng 24 mga kaibigan ang ilalagay natin. So, ito po yung mga silyo, sigil protection, health and abundance. So kasama pa rin po ang panggagamot at ang pangpaswerte, no? So yan, ito galing po kay Commander Dumagsa ng Surigao at sa lahat ng mga kapatid natin na may hawak nito. Isang mapagpalang panahon at kumusta po kayo? Yan po ang ating pangunahin, no? At ang dito naman sa likod po ay ang kumpletong orasyon ng Diyos Ama, Agila, verse 18, second 18, Haring Bakal at saka kontra ambos. Kaya ibig sabihin, hindi po natin tinipid. Kasi isipin natin kahit sa Diyos Ama pa lang ay kumpleto na po, meron na tayong around protection na kargada. At ganoon din sa aklat ng Agila. Mas lalo na po sa Haring Bakal, kontra ambos at saka verse 18 at saka 18, no? So dahil sa gusto talaga nating maging subok lahat ng tumangkilik ng gamit natin, kaya ganyan po karami inilagay natin. At yan ay sa tulong ng mga gabay at pahintulot ng mga banal. So ipakita ko sa inyo kung paano natin tupiin. Yan. Okay, habang tinutupi ko ito ay ulat ko sa inyo, ang Diyos Ama po ay yan talagang pangunahing ginamit ng mga ninuno natin kahit pa sa panahon ng mga Katsila at panahon ng Hapon, kahit pa panahon din ng Amerikano. So yung mga nakikidigma para sa kalayaan ng ating bayan ay isa na po ang orasyon ng Diyos Ama ang nakatulong sa atin lahat ng mga sinaunang tao dito sa atin. Yan po ang kanilang ginawang pangkargada. At kahit patunghayan natin yung mga bayani natin, meron talaga sila mga tanga, no? Yan. Yan na. So, kung hindi po nagsilabasan itong mga orasyon na ito, ay hindi po makakamit ng Pilipino, sambayang Pilipino ang kalayaan. Kaya malaking utang ng loob natin sa kanila. So, yan na. Matupi na po tayo. Ayan. So, bakit tinutupi natin ng maayos? Ito po para magkasya po sa ating bao. Yan ang mahalaga sa paggawa ng sangkap. So, sa kargada, tulad ng paggawa ng Panginoon sa sanlibutan, nagawa ang lahat ng bagay sa pamagitan ng salita o sa kanyang pagbigkas. Yan ay sa John 1:1. In the beginning, there was a word, and the word is with God, and the word was God. So, ang kahulugan nun, sa simula, diyan na ang salita. At ang salita ay sumasa Diyos. At ang salitang yun ay kapiling ng Diyos. So, siya naman po ay nangangahulugan sa kinilala nating birbo. At sino ba yung birbo? Wala pong iba kundi kinilala nating Kristo. Yan po mga kaibigan. So, hindi lang kasi inulat, hindi isinalaysay ng maayos sa atin kung sino nga ba ay tinukoy na salita ng Panginoon. Yan. So, wala pong ibang naging birbo sa sanlibutan kundi si kinilala natin Kristo. Yan. Mayroong kinilala pero nakadepende na po sa kapaniwalaan ng tao, ha. So yan po. Pagkatapos ilagay natin yung dahon ng kabal. Okay? So ito yung unang bahagi. So ito ay dahon ng Santa Ana. Ito naman sa kurutan. Hawak tayo ng malaki. Yan. So, hanap tayo ng igera. Ito naman po ang sa igera. At
Hanapin natin kung may San Miguel pa. Mas marami yung Santa Ana. Yan, ito ang San Miguel. Maliit lang. So ito po'y kapwa na ginagamit mga kapatid natin, lalo sa mga kapatid nating mga membro ng Haring Bakal at kontraambos at saka mga kapatid nating grupong Agila. Ito'y likas na ginagamit nila para sa pang-iwas disgrasya at ginagamit din nila ito para sa kabal. Yan. Lahat yan ay parang karton. Pag pinupunit mo, nagmimistulang karton yan. Yan. So ito ang kurutan. Yan. So ito naman yung natatanging halaman na hindi linalapitan. Isa sa halaman na hindi nalalapitan ng ahas. Yan. So iuna ko siya ilagay kasi iipit natin dito sa bawat patlang ng tinupi natin para hindi po masyadong maging masikip yung bao natin. Okay. Yan. So lagyan natin ng pandikit. Yan po importante. So sa mga kapatid natin na mga naniniwala sa kakayanan ng mga dahong ito naman, ginagamit po nila ito. Ilalagay sa pitaka para pang iwas disgrasya at pang depensa at meron din pong pang paswerte. Ito mga dahong na ito. Yan. Yan. So dito sa kabila naman, lagyan ng pandikit. So, ganyan ang pagtupi ng ating orasyon at paglagay ng dahon. Yan. Pagkatapos mga kapatid, ganyan siya. Compress. Pagkatapos ay iipitin. Ipitin mo na siya ng bahagya bago siya ilagay sa bao. Ibig sabihin yung pandikit ay patuyuin natin ng kaunti. Yan. Hindi natin natantali. Yan. Para hindi siya masira paglagay sa loob ng bao. Yan, isang mapagpalang panahon. Dito po siya ilalagay. Yan, so anuhin na natin. So ganun pa rin. Lalagay pa rin natin ang pandikit at ilagay natin dito. Yan na. Ganun pa din. Lalagyan natin ng para dumikit siya. So
So, ganito mga kaibigan, magiging resulta. Pagkatapos ilagay yung mga sangkap diyan na lupa, tubig, hangin at saka apoy. Yan, isang mapagpalang panahon at hanggang sa muli mga kaibigan. Please like, share, subscribe po sa video natin at hanggang sa muli po.